Malaki Going to San Fernando. Farmer Manly, malaki po yung baboy nyo. Binigay ko na sa iyo yung malaki kasi nagkaubusan kami ng 25 kilos. Pero ayun o, malaki yan. Enjoy! I-clear out na natin yan. Makikita ko na din kung yung araw, diba, hanggang saan, kung mainit ba. Kailangan meron din pong entrance dito. Sa gilid may entrance ka rin doon. Tapos lamesa, yung lamesa kami na ang gagawa. Yan na, Lechon Day, Sunday tayo mga ka-farmer. Medyo nakaka-stress ng kaunti dahil marami order natin ngayong week. Tapos medyo kinakapos tayo sa baboy. Pero ayan, yung mga taga Candaba, sana si Tatay Peli makakuha na rin po ng baboy niya para at least in 1 month time may mabibigay na rin naman sa atin. Busy na sila. 2 ang hapon. Ilan pa bang baboy dito? 11, 12 pa yata. So may 5 pang matitira. Pero yun nga, malalaki. Sana malalaki ang order ngayong weekdays para mailabas na. So ayun po. Tapos si Farmer Anthony, di ko pa alam di pa ako nagchat-chat sa kanya. Di ko alam kung ano na ang status ng kanyang mga baboy, pero baka early Feb meron na yan o late last week baka pwede na rin naman siya makapag-deliver last week of January. Bumaba talaga kahapon nakadikit yan halos umano na sa labi. Bumaba na naman. Yun nga ang tansya ko, nasa mga almost 2 inches ang ibinababa ng tubig. Laki din ang patubig talagang tuloy-tuloy. Hoy! Ano tayo? Wala nang tubig mamaya na lang tubig. Bus na yata yung tubig dito. Wala na nga. Mamaya lalagyan ni Rambo yan. Higutan niya yan. Silip lang muna tayo. Walang nabuo sa mga kayumito. So malamang maghihintay pa tayo ng 1 taon. Tinitingnan ko, parang walang nabuo. Dapat meron na yan kasi malaki na dapat yan, mga ganon. Pero ito naman kayumito kasi minsan siya. Actually yun doon sa baba, hindi ko napansin na may bunga na nagulat na lang ako, mayroon na palang mga nakalaylay na tuwang-tuwa ako, nakita ko mga ganun na. Tricky yung kayumito magugulat na lang kayo, may nakalaylay. Tumulong pa rin pala si Junjun. Ayan, talagang ayan na, wala na daw na matay yung Lanzones. Hindi talaga kaya. May dilig naman po yan, pero ganun talaga. At di sinusubukan yung avocadong has, wala din hina Ate Eda. Yan na lang po yung last. Dinidilig yan palagi, pero hindi niya parang yung klima. Bakit? May ka? May parating? Sige. Ayan Derby na ba ngayon? Ba? Ano oras ni-release? Na? 6:30 saan? Wala na yan. Hindi mga kawi. Rosales ba? Ano ba La Union na kuya. Agoo? La Union. Di, La Union nga. Saan banda? Rosario. Rosales ako ng Rosales. Rosario. Oo. 6:30 dapat mga 8:30. Oo. Pag mga alas 10 wala pa. Goodbye Philippines na yun. Ang bilis lang yun.
Ilan mo ba? 5? Ba, big time ah. Dalawa lang ang makadulo, masaya ka na doon. Patibayan. Saan ang huling-huli? Claveria na naman? O Pagudpod? Santa Ana daw. Santa Ana, Claveria yan, malamang. Cagayan, no? Ah, Santa Ana? Dulo. Kina Dick Spidey, oh. Dick Spidey. Dulo yun, Santa Ana. Doon binabagsak yung mga, ano, smuggled na sasakyan. Santa Ana, Cagayan. Mga motor, ayan, andun. Alam naman ng lahat yan. Ay ano, chinek ko lang yung ating mga kalapatids at yung mga bibi. Ayan, shout out pala kay Tito Noel Yabot, pauwi na siya. Naalala ko yung bibi niya eh. Tabi mo ako ng bibi ha. Syempre naman. Oh, si Tito Charles pa, mga tropa natin. Syempre pabo, gusto nyo ng pabo, ubusin na yung pabo. Parang hindi ko gusto pabo, lugi ako sa pakain. Ang lakas kumain. Eh, di ko rin naman type yung karne niyan. Kamali tayo sa pabo. Libangan eh. Baka mamaya ipaano ko na po yan. Baka paubos ko na din. Pero yung kalderetang last namin na linuto, masarap. Kahit si Papa Yam. So, ano natin si Papa Yam? Pagpapakatay natin si Papa Yam. Pabo. Yan. Kolok-kolok. Sabi ni Rowan. Kolok-kolok. Ubos na natin yan. Para bawasan yung ating konsumo sa pagkain. Concentrate na lang tayo sa manok at bibe. Pagka nagkaroon naman ng ano, malay nyo, mag-click po yung kainan, ano. Let's say 3 times a week tayo makapag ano. Sana, kasi yun naman ang target ko. Mas maganda nga sana kung 5 times a week, mga ganun. At least may magagawa, may trabaho tayo na makreate para sa ating mga tropa dito, di ba? Malay natin, no? So, ayun. Hindi na tayo problema sa pagkain kasi sigurado may leftover at leftover yan. Pagka ganyang kainan, may mga kanin-kanin yan na matitira. Sigurado yan. 101% kung meron ng 101%. Sabihin 100% po may matitira. So, makakatipid tayo sa pagkain sa mga alaga, especially sa mga bibe. Yung manok, pwede rin naman po yung mga kanin-kanin na yan. Haluan mo na lang ng counting feeds and then mix, mekos. Yun po ang ipapakain natin. So, malaki ang matitipid niyan sa ano, 'di ba? Kumita ka na ng konti, nakatipid ka pa sa pakain ng mga alaga. Oh, malaking bagay. Balikan na lang natin sila sa taas at ako'y papalengke pero nasa kabilang video. May pares na kaya? O ayan. Papatubig din pala tayo mga farmer. Ayan. Ayan oh. Tayo po ay mahapon pa pala ang ating lechon, ano? Ayan oh. Si Mike may sinend na ano, si tropa natin, ahente ng San Fernando. Ang ganda, solid mga farmer yung dalang baboy. Sabi ko nga wala naman tayong loyalty, basta kung alin ang maganda. Ayun yun. Birthday pala ni Puroy ngayon. Anong plano mo, Puroy? Nagpakatay ka ba, kambing? Ako kuya, kakatay. Ha? Nagpaka... Nagtaga dito kuya, oh. Sapa. Iba pa yung tinanggalan tenga. Yun din. Gusto na talaga matakainin. Hindi, baka makulit yun. Bumabalik-balik doon sa perwisyo mo. Piniperwisyo yung tanim. Nagtataka ko kuya, yun lang talaga yung may sugat doon. Pinag-iinteresan na, no? Ang daming kambing na nakaano doon.
Pati na yung kinuha ko, ang dami. Wala man mga sugat mo sa kanila. Baka na kinukursunada lang sa'yo. Puro kasama yung mga kabing nyo. Pati yung kahit pinakuha yun. Masarap daw yung kulay. Itong lana to, yakas nga luwa kulay rin. Dito yung brown. Yung isa, bumalik uli kay Nelnel. Oo kuya, nandun ulit. Dinala ko ako dun. Yung pagkapon mo, wala na. Laki pamatan. Palaki-lakihin pa hanggang sa mawala. Ganyan nga rin ko taso na. Wala tayo, hindi, gusto pagka dito na tayo, katay tayo. Walang kambing siya, umiiyak parang bata pag kinakatay. Di ko yan, ginagawa ngayon parang baboy na rin. Palo. Paano rin dito, parang... Oh, parahin na yung parang kayo na yung bull. Pagod ka din na naman bali, gagana. Paano si kami? O kaya lang pare, pacheck ka gagalang kayo. Oo, patayin nyo muna bago nyo ano na torture naman. Kailangan pa. Buhay pa. Kaya naman to, kabubulbulan na yun. Hindi, patayin muna, kawawa naman. Parang tutugan din gagawin. Masagitan din eh. Oo. Paano ba kaya para magbinta kahit manang parehanan na yun? Ano pag yung babi muli? Wala, ano o? Ayan, nandyan na po yung delivery man ni Manly. Ayan, ka-farmer Manly. Sinabi ako Mario. Oh, kain ka muna tinapay, merienda ka muna. Hindi po ako. Ano nangyari doon sa kambing mong ginagamot na yon? May ano yon? Buni. Parang ganun no? Parang bulutong din, hindi naman buni ba yon? In-injection ako ng ano, Nang ivermectin na wala. oo nga. Fungus ano, parang ano. Oo. Ilan na ba kambing mo? Siyam. O palitan ko ng 2 manok. Dali mo yung isang barako dito. Isa lang yung barako. At least 'di ba, dumami no. Wala kami tayong... Nakagala lang din lang. Babae. Nakagala din lang. Oo. Isa lang. Isa lang. Magtanim ka ng maraming napier no sa iyo. Dapat ang babaytan mo yan. Napier. Wala kami mabatang ko yun. Yung Barako yun. kanino? Ang kuhin yan. Ng barako. Kami. Oh. Palitan ko babae. Oo. Pwede. 5 ilang months na ba yun sa atin? Ilang months na ba yun? Oo nga, paanakin nyo na lang yun. Huwag na natin katayin. Ano yun? Noon niya. Lagi mo yung kuya Mari. Yung ka rin. Kambing na? Kang kuya niya. May kambing ka? Hindi, binigay nito. Junjun, paalaga niya kay Nelnel nang nanganak. Kakatayin dapat ng birthday ko. Ang liit pa. Sabi ko, palaki-laki nyo. Ngayon, malaki na. Palitan ko ng babae. Oo. Oo. Tako na nga. Para maparami din namin yun dito. Total, kulang ka ng barako. Oh. Pwede. Tako na natin to. Kulang na po na. O tati kang biyahe. Tali na na yung mga kita kong barako. Sabi na po tati kang biyahe. Kaya babae, bayan lakaling yung kambing ng kuya. Oh. Kuling ka tayo. May kambing nga doon, nire-rip ng... Yung kapatid ng barako, nire-rip, Pamilitan din talaga. nire-rip Buti hindi gumagala yung lalaki mo. kasama ng nanay, buntot-buntot, doon pa rin yung... Nakagala lang doon sa may fish pond. Oo, nakulong nga doon sa may ginagawa kagapon. Galit na galit yung ano doon. Yung ginagawa, binuksan yung gate, Oh. yung parang resort. Galit na galit yung caretaker na pipi. Bakit? Eh yung nagagawa, hindi nila binugaw, kinulong. Nanap mo ngayon? Nandun pala, galit na galit yung pipi, hapon na. Dito malaki ang galaan nila eh. Ang problema yung mga doon sa may dulo, mga nagtatanim ng gulay. Going to San Fernando. Farmer Manly, malaki po yung baboy nyo. Binigay ko na sa iyo yung malaki kasi nagkaubusan kami ng 25 kilos. Pero, ayun o, malaki yan. Enjoy! Enjoy tayo. Si Sebi nagpadala ng mga video. Ang gaganda ng baboy ni Sebi. No, sa, ano, araw-araw daw yung kumakain ng gulay. Oh. Sabi ko 3 weeks, pwede na yan. Ang bobotsog nung ano, kasi pag magandang pakain, lalo na kung feeds, may feeds ka naman. Tapos yung gulay naman kasi actually sa growth, wag mo asahan yung gulay na lalaki po ng mabilis pag puro gulay ang pinakain mo. Hindi po magbibigay ng
Hindi mo papabilis ang paglaki kung puro kangkong lang ang kakainin. Kailangan po ng high protein na pakain syempre. Yung gulay, ang nagagawa po noon is pasarapin ang karne, mga ka-farmer. Ang Madre de Agua, meron po silang studies, mababasa nyo din naman sa Google, na ginawa na let's say kumakain po ng Madre de Agua at binawasan nila ng 20% yung feeds, halos sabi na parehas din daw po ng laki nung purong feeds ang kinain, tapos nitong less than 20% substitute na sinubstitute nila ng Madre de Agua. Ngayon itong Madre de Agua, ang ano niyan is 1 kilo ata 6 kilo naman ng Madre de Agua, 1 kilo of feeds ang parang pinaka match nilang dalawa, no? So hindi ko alam kung dry matter na yon. Palagi ko I think dry matter pa. So malaki po. Pero ang sabi naman doon bandang uli sa conclusion, the meat of yung pig po na pinakain daw ng Madre de Agua is way above yung taste nun kumpara doon sa purong feeds. So ang conclusion po is yung mga greens na pinapakain natin is nagbibigay po yan ng sa quality siya, nagka-focus ano. Lalo na yung pine-ferment ninyo, yung mga ano ng saging, i-ferment po ninyo, kukunin po nila yung juice noon, ihahalo sa feeds kung wet feeding kayo. Naku po, mas masarap po ang karne. Actually ginawa na namin yan, kaya nasabi ko yan. Kasi kung kami ay nagbababoy, ang dami po naming dinaanan. Dumaan po kami dyan, magfe-ferment ka, tapos matrabaho mga farmer. Dumaan kami sa Feed Pro. Yan. Yung Feed Pro na ginagamit namin, yun yung binababad mo pa. Alam ng mga nagbaboy yan dati. Way back ilang years ago na yan. Binababad namin sa timba overnight, kinabukasan, yun ang papakain mo, wet feeding. Matrabaho masyado. Inaabot ka ng dilim para lang magbabad. So hanggang sa nakilala po namin yung isa namang feed company na BioGreen o kaya yung Denka Pig. Yun ang isa sa mga the best na nagamit ko pong feeds na hindi ko po yun sa parang ina-advertise or what, pero the best po yun kasi alam nyo kung bakit. Nung kami po ay nag-uumpisa maglechon, puro ganun po ang alaga namin noon na crossbreed, tapos yun po ang pinakakain ko, Denka Pig. Alam nyo, bihira mabatuhan na yun sa dami po ng baboy namin, bihira na mabatuhan ng Madre de Agua, pero maniwala kayo, yung karne napakasarap. Alam nyo kung bakit? Yung Denka Pig po is plant-based. Hindi po sila gumamit ng animal byproducts doon sa kanilang feeds. Alam ko gawa siya ng Netherlands ba or Taiwan, parang ganon. Nag-merge yung Taiwan at Netherlands para makapag-create po ng quality feeds at health tawag dito. Wala po siyang mga ractopamine, chromium, mga meat enhancer, di sila gumagamit. So, napakaganda din ng feeds na yun. Sabi ko nga kung ako po ay magkakaroon ng chance uli na makahanap. Kasi kung pwede po akong mag-alaga ng baboy, pwede kong kuhanin yung dati kong caretaker sa Masbate. Nagtatanong nga. Kaya lang wala naman ako may bibigay na trabaho. Hindi naman po pwedeng dalawang pamilya dito sa farm. Okay, it's not possible. Kung kayo pa ay magfa-farm, mag-aalaga po kayo, magkukuha kayo ng caretaker, iwasan nyo po yung dalawang pamilya. Magsasabong at magsasabong mga farmer. Ano na yan? Ano na yan? Ano na yun? Ano ba tawag? Proven na yan. So, one family lang po talagang pwede mo alagaan sa isang farm. So, ayun. May issue at may issue. Para maiwasan, isa lang. Yun nga, pwede ko po siyang kuhanin. At magaling po kasi mag-alaga ng baboy yun. Yun naman ang kanyang forte. Kaya lang, kailangan separate po dito sa farm. Kasi mahahawa. Diba? Siyempre, labas-pasok ang baboy. So, hindi mo naman maiwasan na hindi ka sumundot. So, ayun, pwede po tayo mag-alaga uli ng ganong baboy na, yun nga, Denka Pig. Patanim tayo ng maraming Madre de Agua. Yan, Napier, o ano man. Kamote, talbos ng kamote. Yan po yung mga nagpapasarap. Pil-ipil, nagpapasarap po sa karne ng ating mga alagang baboy o ano man yan, mga farmer. Even chicken, di ba? Yung native chicken, mas masarap talaga ang niya kasi siya roaming, kumakain po ng mga insekto at mga damo-damo din. Kaya maganda ang karne.
Uy, kapresko na Kenya yan mga ka-farmer. Yan, oh. Papatrim na natin itong Madre de Agua sa mga gustong kumuha po ng pangtanim ninyo. Ayan, pag nag-trim po kami, i-announce ko naman, baka this week pag nakaluwag na si Marvin, papatira na po natin ito. So yan, sa mga gusto pong kumuha ng Madre de Agua, inuulit ko, punta na lang kayo dito. Yan, ano na natin yan. Meron pa rin naman po ako mga Madre de Agua dyan na pwede kong pagkuhanan just in case na gusto ko pa rin naman mag-replant. Or kukuha ko ng ilang piraso, magre-replant ako, ipapatubo ko, itatanim ko sa mga gilid-gilid kung saan man dyan mga ka-farmer, para at least may Madre de Agua pa rin po akong marami-rami din. Pero ito, i-clear out na natin yan. Makikita ko na din kung yung araw, diba, hanggang saan, kung mainit ba. So ayun po ang ating anuhin. Tapos yung kanal kailangan maayos din yan. Kaya gusto kong malinis, makikita na natin kung gaano kaluwag. Kasi hanggang ganyan di ba natin makikita. Hindi tayo magkakaroon ng idea kung pag maglalagay po ng kubo kung ilan ang kaya. Sana 3 kaya, no? Or kahit 2 lang. 2 lang siguro. Pero pwede na rin po 3 kasi kung let's say ang anuhin po kasi natin dyan is yung malamang sa malamang kasi group ang pupunta. So kung malaking grupo pwede naman po nilang anuhin yung okupahin yung kubo, no? Kakain sila like now may kakain po sa kubo ngayon. So dito na po sila noon pagka kaya lang yung may mga gagawin pa tayo like simpleng CR. Pwede tayong maglagay dito ng simpleng CR lang sa labas na, syempre. Tapos baka itong baka itong box na ito. Diyan na po tayo maglagay ng toilet, Ayan, Tapos yung may ulingan naman, doon na po tayo maglalagay ng mga tables and chairs na mga mabilisan lang nakakain, 'di ba? Tapos pwede din tayo maglagay ng mga maliit na dito sa may mga gilid-gilid, mga upo-upuan na pwedeng tambayan habang kasi mga rider po na pwede rin natin maimbita, na pumunta dito, parang dito sila maglalunch, magpapahinga na din at the same time. Kasi kita nyo naman, salamat Acacia. Presko dito mga farmer. Pwede tayo maglagay ng mga duyan-duyan dyan, pwede silang magpahinga habang naghihintay ng pagkain or after ng kumain, kapagpahinga muna bago umalis, diba? Hindi lang yung kain lang tapos alis na agad. So ayun ang ating tinatarget. Yung ibang experience naman basta kain lang, diba? Hindi yung tipong doon na tayo, relax pa, diba? Hindi tayo maglagay ng wifi dito, diba? So ayun, hanggang ngayon nag-iisip pa rin po ako ng ano pa ang pwedeng gawing ideas. So yung mga manok, marami nga nagsasabi pwede mong i-offer din yan. Pwede din po, let's say kailangan lang anang natin ng kusinero na let's say ka-farmer, magre-request kami ng native chicken na darag na pang sabaw, di ba? So pwede rin naman po yon in the future, hindi pa naman ngayon para miramihin natin pa muna. Dahil nga yung mangyayari yan, yung pagkain naman ng mga alaga natin masisave na so maganda po ang magiging na yan, magiging takbo kung magkiklik yung ating dito, maliit na negosyo mga ka-farmer. Tapos ayan, magtatanim din tayo ng gulay. Kailangan natin ng Vegeman talaga na yun lang po ang gagawin, tanim-tanim. Tapos pwede nating i-offer din yung mga talong dyan, di ba? Kung ano man ang pwede, di ba? Tingnan natin muna. Ayoko din naman sabihin na libre, di ba? So pero possible naman. Bakit hindi, di ba? So ayun po, kailangan natin ng dito. Malay natin, di ba? Ito nga magpi-pick up kahit saang lugar malalayo, hindi ko man pinangarap, di ba, nangyari. Maluwag to mga farmer, maluwag. Ang problema lang natin dito yung tubig nang gagaling doon.
kailangan magkaroon ng ano, bagay, pwede naman itubo yan, lagyan ng kanal, punta na doon. Sabi ko wag titirahin yung pili, baka madali ito, bingi pa naman si Marvin. Pero in-explain ko na, mulberry, ayan, basta Madre de Agua lang ang puputulin. At yung saging nga siguro, tingnan natin kung pwede nating itira, baka dagdag lilim din yan. Hapon pa yung ibang lechon. Ewan ko tong 40 kilos kung anong oras pipick upin. Anong oras ang pick up niyang 40 na yan, Bo? Alauna? Alauna pa pala. Pwede ko na palang ibaba yung ano. Ilan bang lechon na nandyan pa? Saan pa kuya? Yun, sa alas 10. 25. Ah, yung kay ano, oo. Kay Brad Mike. Yan, greet somebody. Hello. Great, That's Lola it? Janet. Today I'm in my vlog. It's Kaparmer House. This is Kaparmer House. Farmer's house. Say hi, Lolo Nick. Hello, Nick. Today Hi, I'm going Lola to study in every classmates. Hi, classmates. Inglesera pala. That's enough. Okay. That's enough. That's Salamat okay. Batang YouTube siguro ito, no? Goodbye. Unang lechon na. Ayan, oh. Last na po ba kayo? Meron pa doon? Wala. Wala na, la. Meron pang isa. Meron pa isa. Meron pang isa. Pangalas Ayan. press daw. Ayan, oh. Bati po kayo. Saan niyo po dadalhin pala yung lechon muna? Sa Baguio. Oo nga pala, Baguio pa, nakakaano naman. Oh, happy birthday, Saitong. Para sa'yo ito, lechon. Ayun. Going to Baguio. Thank you po. Kayo po, may babatiin? Happy New Year! Everyone, ayan. Ayan, thank you. Grabe, Baguio pa. Ayun, no. Grabe kanina mga farmer. Baguio to Baguio, nakakatuwa naman. Tapos ito naman dito lang sa Bitas. Dumadami na pong ano natin, ang ating mga customer from Arayat. Thank you po. Yan, balikan natin yung taas lechon. Ayan oh, ayan another pick up. Yung kanina Baguio to Baguio. Oh, ito naman po dito lang sa Arayat lang po. Oh, yan dumadami ng order natin. Si M, yung manugang namin. Binyag nung apo namin ngayon. Wow, ayan. Yan ang star of the lechon. lechon. Pinsan Sige. ko, si Marlon, Papanood ni nanay. Oo nga, Ay, oo. sorry ka na, pagbalik mo. Dito tayo kumain, pwede. Oo naman, magkakaroon na po ng kainan doon sa ano. Maglalagay pa ako ng kubo. Sana, alam niyo na, unti-unti lang. Nakita rin kita. Ay, salamat po, salamat. Sa YouTube. ting umaga, yan. Thank you. Lagi nanonood yung misis ko yan. Tuwing napuya ka doon. Na, kat tayo sa taas. Sira ang buhay, magpapakain na. Nakakatuwa naman yung kanina, Baguio pa. Oo. Ang dami natin hagod, oh. Patrim na natin yan pagka nakakakuha na yung mga gustong kumuha, yung mga maliliit pa, pwede na yan. Kunin natin yung itlog pala dahil check ni Rampo yung tubig. Kumuha ng pagkain sa bibi. Actually hindi pa ako nakakabiyahe pala ng San Luis kasi yung pagkain po ng bibi doon na rin kasi medyo mura. So baka bumili din ako ng pang bibi na sweepings, mas mura po, nasa 600, 700 siguro, mas mura yon pang bibi kasi wala na rin pong darak eh. Dati kasi ang dami nating darak, mapapakiskis tayo. So ayun, ngayon biyahe na lang tayo San Luis. Tipid-tipid ng kaunti. Ayun oh, umangat na naman oh. May hito pa rin dito oh. Mayroon pa ding hito. At least tumaas yung tubig. Kuha na natin ang itlog. Ay, kalat yung itlog oh. Bakit kaya kinalat nila? Ang gulo nila. Dami itlog. May itlog pa dong na ano.
Integra 3,000 lang. Ayan, ka-Farmer Boyet. Si ka-Farmer Boyet to ay sunog kilay ay nagtatanong sa akin, 3 months na daw yung manok niya ay hindi pa nangingitlog. Eh sabi ko, manok to ano, something's wrong. Bibi, ba't na ganon? Oh. Ako naman, ka-farmer, kinakain ng mga manok. Oh, nandito pala lahat, tinatago mo kukunin ko mamaya yan. So I think I have to let go of this pabo dahil napakalakas po nilang kumain. Ay, grabe. Malakas pong kumain ng pabo. Let go na natin ang pabo. At least na-experience natin. Mataba ka ba? Mataba ka? Niyayakap-yakap ako dito. Nadali dati. Inaway. Pero ngayon hindi nagbubugbugan. Aro, malaki yata ang pilay talaga na ito. Nakatayin ko na to. Kailangan ng katayin to. Kailangan ng katayin. Ayan, natapos din ang ating Lechon day ngayon. Medyo na-busy po ako sa baba dahil may bisita tayong kumain. Yung pamilya ni Marvin, ka-Farmer Marvin ng actually galing din US yun. Bakasyon lang siya. So inimbita niya na yung parang trinit niya po yung kanyang mga extended family. At dito na rin po nagkita-kita yung iba. Yung iba galing pa Bulacan. Ayan tahimik na naman. At eto, hindi ko po alam kung kailan masisimulan. Vlog natin yan mga farmer, lilinisin. Pakita natin kung gaano kaluwag pa Mukhang maluwag naman pa. Ang plano ko dyan yung kasi dito wala tayong shade. So kung magpapahinga ka okay naman. Yung araw hindi naman po sabihin ko na lang kay Kuya Mitz kung sila yung gagawa kano kaya pinakasimple lang kasi ang gusto ko para medyo makatipid din po sa gastos. Dito ito ganitong setup. Habi ni Bebe, kailangan meron din pong entrance dito. Sa gilid may entrance ka rin doon. Tapos lamesa, yung lamesa kami na ang gagawa. Yung mga upuan, ganito lang, simpleng upuan. Wala na po yun. Pahaba siya, pantay na, wala nang Ito wala na din po yung mga design na yan, simple na lang yan para hindi na po gaano magarbo. At ito kahit wala na siguro to kasi pampasikip pa siya so kahit wala na po siguro nito ayun, pero medyo makitid ng konti kasi yung pag umupo dapat yung lamesa ay sakto na. Yun po yung ipapagawa ko na design. Tapos yung mga yan wala na, simple na lang po. Wala nang mga cheche boreche, basta may bubong lang. Pero yun doon medyo may papag siya na pwedeng higaan kasi yung pahingahan nga siya yun nga yung ating hinahabol dyan, pahingahan. Yun, simple lang. Maling bigay sa atin ni Kuya Miss ng 20, pwede na tayo doon. Pinakasimpleng kubo lang. Ayan, hindi ko pa siya actually napupuntahan at hindi ko pa siya nakakausap maganda nga dito nila gawin sana pero malagay ko na yan, buo na ipapatong na lang. So yan, simento ulit tayo, height rough lang muna, wag na nating i-tiles kasi cost cutting tayo ngayon, importante makagulong na. Tapos ito
Ayos din natin yan. Okay na mga ka-farmer. So ayan, si ka-farmer Mayo pala. Ayan, shout out po sa inyo. May tuta po siya, i-deliver ni Romel. Napili na ni Bebe. Ayan, ka-farmer Mayo. Magano siya ng tuta. Tapos si ka-farmer Noel Yabot, meron din pong tuta. Yung dalawa daw is pag-save siya. So ayun, meron din siyang dalawang itim yata ang gusto niya. Kuhanin ko na tong itong mga manok natin ha. Hoy, tumigil-tigil kayo, ang lalaki na ng butchi nyo. Grabe kayo. Maawa kayo sa mga gumagastos ha. Ito, laki nito, dapat pakatay na ito. Laki ng butchi mo ha. Nga. Hindi dito, grabe. Ay. Uy! Kunin natin yung itlog. Ayun yung itlog. Ay! Tinuktok na naman. Oh. Tingnan nyo mga ka-farmer. Oh. Tinuktok yan. Bagong itlog ah. Kanina wala pa yan. Oh. Tulog na kayo. Matulog na. Tama na. Dapat tayo na bibiling murang-murang feeds. Dapat makapagtinola na rin, makabawi-bawi man lang ano. Sasabihin na naman ng ibang comment. Lagi mo na lang sinasabi. Kanina po nagpakatay si Bebe ng 2 bibi. Pasalubong niya po kina Tita Corazon Solis. Ayun, bawasan yung bibi ni ka-farmer Noel Yabot. Diyan dami naman yan. So ayun po. Yun po yung kwento ng aming mga alaga. Kasi minsan nakakatamad nga naman ano. Nahiya naman ako kay Rambo magpakatay. Pero pagka pamigay ay inuobliga ko sila. Pakatay tayo at may bisita, ganyan. O kaya nagre-request ng bigyan natin tropa, diba? So yan, shoutout pala kay Jay. Kay Jay Dairit. Yan, kumusta ka brother? Tingin ko malapit na yung kalapati anytime may tatawag na sa akin. So ayun, hopefully ay healthy naman sila at magagaling at matatalinong kalapati. Ayun. So ayan mga ka-farmer, tapos na naman tayo. Ganito na lang po. Bukas ay ano bang ating adventure bukas? Ayan, may mga trabaho na bukas. Back to work na tayo bukas. At meron na po tayong aabangan. Pigeon loft muna syempre. Pero kung matitira na ni Marvin yun, mas maganda. Para at least meron na tayong maipakita. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.